Magandang hapon po sa inyong lahat at nagbabalik ang inyong Kuya Sunny Carpio dito po sa programang Punto Serbisyo dito po sa ating Big 101.5 FM Radio. Yan po. At sa ngayon po ay tayo may mga panauhin at sa pamamagitan ni Kuya Edgar Makata, no? Andito po ang ating guest ngayon ay si Ka-Runner at saka si Momo Gibara. Magandang hapon sa inyo po at maraming salamat at pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon para maging guest natin ngayong araw na to. Unahin muna natin para magpakilala si Kuya Momo Gibara. Ayan, hi. Hello po sa inyo mga katropa natin. Momo Gibara po, ang paborito nyong food vlogger ng Batangas. Ayan. At sunod po ang ating si Ka-Runner. Yung Ka-Runner Vlog. Yan. From Santo Tomas, Batangas. Yan. At walang kakupas-kupas ng ating idol na si Kuya Edgar Makata. Ayan. Magandang hapon sa lahat ng followers ng J101.5 Big 101.5 Big Radio. Magandang hapon sa ating mga panauhin na narito ngayon na talagang nagsadya at nagpunta rito sa sa istasyon ng radyo. Ito po ay makatutulong at ay magkakaroon ng karagdagan sa sa larangan ating ginagawang pagbablog. Ito po ang inyong lingkod, Edgar Makata Vlog ng Santo Tomas City, Batangas. Ayun. Merong may istorbo sa atin dito. Yung langaw. Anyway, Kuya Momo, batiin naman muna natin ang ating mga followers, mga kaibigan, kamag-anak. Yan. At una po sa lahat, binabati ko po yung mga viewers po ng Punto Serbisyo at saka po yung mga followers natin sa Facebook, YouTube at saka sa TikTok. Especially po dun sa Reyes family na nasa Canada ngayon, tsaka po Villegas family at Gibara family ng San Pablo Nayon. Ayan. Kuya Ka-Runner. Hello po sa ating mga followers dyan na tumatangkilik po lagi sa atin sa pagpupub-vlogging. Yan. Maraming salamat po at naimbitahan po tayo dito sa J101.5. Pasensya na po kayo, medyo... Okay lang po. Ayan po, nakakalagay dyan. Big 101.5. Ayun, Big 101.5 yan. Salamat po. Yan, medyo na ano pa tayo. Nabubulol. First time. Kinakabahan daw. Nahihiya pa na. Hindi, At sa mga followers po natin, maraming salamat po sa inyo. Laging nakasupport. Lalo na sa Batangas Vlogger. Yan, kala Sir Momo. Yan. Saka sa kay Goma TV. Lahat sa mga tropa natin dyan sa vlogger ng kila Miling. Yan. Kila Michael. Yan, marami kayo. Kay Boss John. Boss Jeron, yan, maraming salamat sa suporta. Maraming salamat po. Yan, Kuya Edgar. Batiin naman natin ang ating buting may bahay. Yan. Talagang number 1 followers mo siya eh. At bago tayo lumaot at mag-umpisa sa ating talakayan dito po sa ating Punto Serbisyo ngayong hapon, ay binabati ko po ang aking may bahay. Yeah. Na yan po ay lagi ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa ating Big 101.5 FM. At ganoon din ang aking anak. Yan. Si Leonaros de Guzman, si Jonah de Guzman at si Efrain de Guzman. Magandang hapon sa inyo. Ayan. At magbabalik tayo. Sino bang unahin natin, Kuya Edgar? At ikaw muna magtanong. Ayun. Unahin natin si Ka-Runner. Yan. At hapong ito ay narito ang ating pong bisita. Ang aking pong ina-expect ay isa lang. Pero salamat at kayo po ay meron po tayong 2 bisita ngayong hapon. At narito ngayong hapon po ang ating pong si Ka Robert Hernandez na taga Barangay San Miguel ng Santo Tomas City, Batangas, na kung tawagin siya ay si Ka-Runner Vlog. Magandang hapon sa iyo, Ka-Runner Vlog. At magandang hapon din po sa inyong lahat. At kami nagpapasalamat at naimbitahan po dito sa Big Grade na 101.5. Yan, lalo na kay Konsyal Sunny Carpio. Yan, kay Makata. Kay Boss J. Yan. Salamat po ng marami po sa inyo. At first time ko pong mangyari po sa akin to. Talagang medyo kinakabahan pa. Pero sarangalan talagang pipili tayo. Halata naman sa boses. Oo nga po Dito naman tayo nagkakwentuhan lang. At kaya naman kayo na-imbitahan dito
para mailahad nyo, maikwento nyo anong serbisyo ang ginagawa natin para sa ating kababayan. Siyempre, bilang serbisyo, marami tayong natutulungan. Di ba? Ayan. Kaya, may mga tanong pang mga unang tanong kay Ka-Runner. Nakabahan ako Ito si Ka Robert, si Ka-Runner Vlog ay matagal-tagal na rin ang aming pinagsamahan yan. Yun. At hindi lamang dito sa pag-vlog, kundi sa pag-aalok ng mga farmer's friend, Maxi Grow, yung mga pataba, fertilizer sa lupa ng halaman. Abot kami ng Cavite magkaangkas kami sa motor. Pero ay naudlot at nawala yung mga bagay na yon. Pero nagbablog na kami. Yun ang kanyang pinagkaabalahan ngayon, naging angkas siya. At sa pagiging angkas niya ay naroon din na siya po ay nagbablog-vlog. Pero ngayon talagang nakita ko sa kanya yung kanyang ay yung ginagawa niyang pag-vlog na tungkol sa mga food, sa mga pagkain. Na kapag pinanonood ko talagang ako'y nahihili. Yan po si Ka-Runner Vlog. Sa oras na ito ay Ka-Runner Vlog. Sa habong ito, ano yung nag-udyok sa iyo para ay ma-vlog po yung mga iba't ibang uring pagkain dito sa atin sa Batangas? Siguro para makakain din ako. Siyempre, ikaw ay nag-vlog sa isang... gusto naman natin sa mga natin, sa business natin, na may-ari ng mga food, may natin sila, may pagmalaki natin, at may indoor store pa, lalo yung maliliit na business, ay may mabigyan natin sila ng pagkakataon na may yung kanya ng mga product o produkto. Dahil lalo na dito sa Batangas, kailangan yun. Para makilala rin sila. Lalo yung masasarap na lomi nila, yan, shout out sa mga natin dyan. Lalo na sa House and Lomi Foods, yan. Lalo na sa mga si Lomi Pare, yan. Shout out po sa inyo lahat. Mga sikat na lumian dito sa atin sa Santo Tomas. Yan. Mga natatagong lumian. Wensi Lomi House, yan, shout out po, yan, sa Tanawan, Pagaspas. Yan, sa mga tiga San Vicente, yan, marami din po dyan. Marami mga lumian di San Vicente, di ba? Mga lomi dyan. Talagang masarap. Lahat na napuntahan po namin mga food, lumian o ano man, talagang masarap. At kaya sabi nga pagka hindi masarap, ibabalik namin yung babayaran na kami na magbabayad. Kaya Edgar, muna natin, kasi siyempre, kilala naman si Ka-Runner na nag-food vlogger din, di ba? At saka pinapakala, hindi naman natin kilala kung sino, yung personal niya, kung sino ba talaga si Kuya Robert. Okay nga po. Ako nga po sa tunay na buhay ay si Robert Hernandez, tubo pong San Miguel, Santo Tomas, Batangas. Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay pinanganak po dito sa Santo Tomas, San Miguel. Dati po, ang inay ko po ay tubong San Miguel at ang inay ko po ay Santiago o nanirahan po ng San Rafael, Santo Tomas, Batangas. Bali po, lumaki rin po ako ng San Rafael at doon po ako pumasok at lahat nagkaasawa. Ayun, saka nakakuha po ako ng bahay dito sa San Miguel na muli po akong bumalik dito. Yun nga po, yung dati ko pong trabaho at nakakasama ko po si Edgar Makata. Lalo na po sa mga sa mga farmers. Yun naman po yung aking inuna kasi sa health. Opo. Ang kalusugan po ng mga tao ay kailangan po talaga na pagka mayroon tayo ng magandang kalusugan. Gawa ng mga pagkain po natin ay kailangan. Kasi gawa na doon po tayo nakakakuha. Bakit nga po nagkakasakit ng mga tao dahil po sa mga pagkain. Kaya maigi kung sa doon pa lang sa produkto na bawa sa mga katulad ng fertilizer ay mas magandang gumamit ng mga organic. Organic. Doon po marami po akong natutunan lalo na sa parting Bicol. Narami pong nakakawawaring farmers. Pero kahit sa maikling panahon o nakaisang taon tayo dong nag-farm o marami tayong natulungan doon. Sa mga food supplement. Grabe po. Marami po tayo dyan. Marami pong nakakaalam niya. Ang nagpatunay po niya ng aking kaibigan na si Edgar Makata. Kaya pinush ko po yan. Gawa ng yung tatay ko dati. May kwento ko lang din po. Yun nga po.
may kwento ko nga nung nangangailangan po yung tatay ko, yung food supplement lang kung yun ang ginamit ko. Ginamit ko. Oo. Pero huli man at nakatulong din. Kahit Nakatulong. isang minuto, 2 minuto ay Nakatulong. napakahalaga na makita mo yung tao na masaya Oo. at kahit nanghihina pero napipilit nating sumaya. 1 minuto, 2 minuto ay napakahalaga po na sa isang Yun, tao. yun, totoo yun. Kaya napapasok na rin po ako dito sa food vlogging dahil nga, yun nga, gusto rin nating makakain ng masarap. Di ba? Totoo yan. Opo, hindi lang po yun at makatulong din po sa nagbi-business po at sa mga owner na Oo, totoo yan. Mhm. Ayan, salamat Kuya Robert. Kuya Makata, ang ating isang bisita dito at unexpected na kasama pala siya ni Ka-Runner. Oo, Nandito nga isang napakagaling din at kilalang food vlogger si Momo Gibara. Yan. Hindi ko akalain na kasama siya, Yan. Kuya Sani. Yan. Kuya Momo, ipakilala muna natin ang ating kung sino ba si Momo Gibara. Okay, again po, binabati ko po yung lahat po ng viewers itong Punto Servisyo at shoutout nga po pala kay Carol Villegas, kay JB Resio, kay Juby Alegrado at saka kay Ruther Hisita. Ayan, shoutout po sa inyo, nanonood po sila ngayon. So ako po si Momo Gibara, ang tunay ko pong pangalan ay Raymond Gibara, isang tubong Tomasino po talaga, taga San Pablong Nayon. Ayan, Oo. sa Pablong na yun. So, pero ngayon po kami po ay nakatira sa Tanawan. Okay. At ako po ay nagsimula ng vlogging noong 2023. Ayan. So, nung una po, ang mga content ko ay hindi food vlogging at saka hindi po siya sa Facebook, sa YouTube po ako nagba-vlog. Then, yung isa ko pong kapatid, si Kuya Dennis, yan. Shoutout po kay Kuya Dennis 2.0. So, siya po yung kapatid ko na vlogger din. Facebook po yung platform niya, So, tinaray ko lang yung Facebook at may nag-contact lang sa akin na gusto magpa-vlog na kainan na nag-reopen sila, So, kailangan nila ng marketing. Kinuha nila ako. Nung una, hindi ko siya masyadong pinansin, So, pero napansin ko, nung in-upload ko yung video, natulog lang ako. Nung kinabukasan pagising ko, ang daming views. So, from content ko ng YouTube na mga sports po, basketball, yung aking content, nag-shift po ako sa Facebook at saka sa food vlogging. Then, ayun po, sunod-sunod na po yung mga kumontak sa akin ng mga food businesses. Almost lahat po ng mga kumukuha sa akin from then on ay halos food business po talaga. So, fortunately, ayun nga po, natutulungan po natin sila. Yun po talaga yung pinaka-goal ko, makatulong po dun sa mga small businesses, lalong-lalo na po yung mga walang pang-marketing na mga pagkain. At awa naman ng Diyos, nag-feedback po sila sa akin, nagsasabi po sila na sila po ay dumadami ang sales. Yan. Recently po, na last week, meron po tayong tinulungan na nagtitinda sa Sideran Tanawan, nagtitinda ng mga ng Graham Bar. So, ayun po, awa naman ng Diyos ay sabi niya, nagdoble yung sales. Lagi po silang sold out every night. So, nakakataba naman ng puso. Tsaka, minsan, pag naglalakad lang po ako dito, within the areas na Tomas, Tanawan, Malbar, Lipa, hanggang Batangas. So, may mga nakakakilala na po sa atin. Tsaka, naimbitahan na rin po tayo sa iba't ibang mga radio station na na-interview din po tayo sa show ni Sir Mark Logan at saka sa Sunshine Radio. Bali, pangatlong radio interview ko na po ito at nagpapasalamat po ako dito sa J101.5 FM na in short notice, biglaan lang po talaga kagabi lang ay napaunlakan po ako dito sa inyong show na naimbitahan po tayo dito at isang malaking karangalan po ang makaharap po si Kuya Edgar Makata at si Kuya Sani Carpio. Ayan po. At kami ay, kumbaga, nagpapasalamat din at isang malaking karangalan na makasama namin kayo dito at magkwentuhan tungkol sa mga pagiging pagbablog. Alam mo ba, ng pagbablog ay maraming serbisyo na itutulong. Kagaya nyo na sinasabi mo nga, Kuya Momo, napapalaki mo yung sales na isang maliit na, kumbaga, kaumpisa pa lang na mga food di ba? Na kumbaga ay nagiging lumalaki at nakikilala. Kumbaga, ito yung malaking serbisyo para sa kanila. Tingin ko pa nga libre pa ang ginagawa mo, di ba?
para lang makatulong. Opo. Ito yung serbisyo na kumbaga maliit man o malaking impact kasi. Dito sa punto serbisyo, lagi ito yung pinag-uusapan namin. Kaya nga punto serbisyo, di ba? Yung mga point of view ng mga services na ginagawa natin, lalong-lalo na nakakatulong sa ating mga kababayan, mga nagninegosyo. Ayan. At isa nga dito si Kuya Edgar talagang hindi ko na iniwan yan. Kasama ko na palagi sa lahat ng mga namin na sa lahat ng serbisyong ginagawa namin binablog. Tama. Napapanood ko naman po. Tapos matagal na nang kinikwento ka sa amin na una-una ikaw, Kuya Robert, ka-runner. No? Sabi ko, si ka-runner. Ano ba yung si ka-runner? Tumatakbo ba yan? Lagi pala siya, parayas lagi. Ayan na nga, no. So, ito yung halos lahat ng sunod-sunod yung interview namin, puro vlogger dito. Una kaya si Kuya Jerry. Ayan, iba naman yung point of niya na pagbablog. Sa kanya naman ang binablog niya yung tinutulungan niya yung mga estudyante. Opo. Ayan, namimigay siya ng extra baon. Kunyari, minsan may nabibigay sa kanya na pa-sponsor sapatos, ganun. Pinararapol niya. Mga lapis, ganun. Di ba maganda? Opo. Kanya-kanya ang mga vlogger unique yan May kanya-kanyang uniqueness ng binablog. At natutuwa ako na nandito kayo, na nakilala. Kasi, sino ba si ka-runner? Di ko nga tinitingnan yung Facebook page mo. Tapos nagulat ako ba? May kasama. Isang, ito mo sikat na, 2 radio station, national radio station. Tayo dito ay local radio station dito sa Santo Tomas. At dito palaging is to be recognized. Sabihin na natin na kilala kayo, pero marami hindi rin nakakakilala. Opo. Tama. Matanong ko Kuya Momo, ilan na yung followers mo? Parang nasa 81,000 plus pa lang po. Wow! Sana all. Sana all. Ayan. Si Kuya, si ka-runner naman. Ano lang po, mga 15 mahigit po. Yan. Si Kuya Edgar, nasa running to 10,000 pa lang diba? Kunti lang. Kunti lang. Anyway, Pero salamat. Pero okay yun. At least sa totoo lang, meron kasi kaming pinag-uusapan dito ng mga vlogger. Kumbaga, ito'y kawang gawa. Para at least kung meron tayong kinikita, pag sasama-samahin natin para tayo mga vlogger dito sa Santo Tomas ay magkaisa. At meron din isang mga grupo din kasi na para meron nagsusulisit, din gano'n. Tapos may mga gagawing Christmas party na namimigay tayo dito. Kagaya namin ni na Kuya Edgar, nagbibigay kami ng mga pabigas yun. Lalo na itong ating mabuting senador Amy Marcos ay nagpapadala dito ng bigas para sa ating mga kababayan. Talagang yung walang-wala. Namimigay na. Lalo na yung mga nabagyo yan. Yan ang ating tinutulong. So, bilang vlogger, ano yung kasi 'di ba mahirap mag-vlog. Ano yung pinaka inspirasyon para magpatuloy, 'di ba? Kasi sabi nga hindi naman tayo kumikita ng malaki, 'di ba? Tama. Pero bakit tayo nagpapatuloy? Para kumbaga ito yung makatulong pa yung pagbo-vlog mo. Kasi to disseminate information din 'di ba? Ano yung inspirasyon niyo? Sa akin po, kung matanong niyo po, sa akin po ang una ay makatulong din po sa hindi lang po sa sarili ko, hindi lang sa pamilya, sa ibang tao. Yung maliit na pamamaraan na katulad ng nangyari po doon sa shoutout din po doon sa tawag dito, wrapping carry. Shoutout po dyan, malaking bagay po na itulong niyan po sa akin nung naibigay po nila sa akin na namigay ng bigas. Lalo nung karawang ko, ng birthday ko. Yun nga po yung isa kong mission din sa buhay na kahit maliit lang na content creator ay nakakabahagi tayo ng kung ano may bigay ng mga naging sponsor sa atin. Tulad ng 3 tigli 5 kilong bigas, mga pasta, ano yan. Pinamamahagi natin sa ibang tao. Yun naman po yung ko po dati na plano ko po talaga pagka kumita na ako sa pagbablog
kahit 1 kilong bigas, makapagbigay man lang ako doon sa bawa. Mga nangangailangan din ako. Pero priority ko pa rin na mabigyan din po sila kahit papaano. Yung nakikita mo sa daan na nangangariton, nangangalakal, doon po ko yung naging inspirasyon ko po sila para magpatuloy ako sa pagbablog. Hindi ko lang pansarili, bawa kumita ako sa pagbablog ng konti. May bibigay ako ng 1 kilong bigas doon sa mga tao. Alam naman po yan ng mga tao na yung ginagawa ko. Kasi yun doon ako humuhugot ng lakas para may pagpatuloy yung pagbablog ko. Yeah. Opo. Ayan. Kaya mo. Well, sa akin po, yung una po kasi ay hobby ko lang po talaga ito. No? Mahilig lang po talaga ako mag-picture at mag-video. No? So, kalaunan, nakita ko po yung effect, yung kaya po nating magawa at kaya nating maitulong. Tanda ko po yung isa sa mga una kong vlog na ginawa. So, kaka-open lang nila nung kanilang maliit na kainan. Nung ma-vlog ko po ay nakilala. Talagang sobra-sobra po yung pasasalamat sa akin nung may-ari. At saka, yung mga followers ko po kasi, nabibigyan ko sila ng information kung ano po yung kung saan sila pupunta ang kainan, ma-discover nila yung iba't ibang lugar, iba't ibang mga store, iba't ibang mga food businesses. So parang give and take po. Tulong ko po sa customers, tsaka tulong ko po sa food business owners. So win-win situation. Tsaka yung iba po kasi talaga ay walang-wala talagang pang-advertisement. So talagang yun lang po minsan talaga yung kailangan masimulan po na makilala sila, and the rest magtutuloy-tuloy na po talaga. Kaya yun po yung aking reason kung bakit ako nagpapatuloy sa pag-food vlog mainly, para po makatulong po talaga doon sa mga nangangailangan ng konting push ba, parang konting iangat natin sila na makilala sila ng mga tao, kasi yung pong power ng social media napakalakas po yun. Opo. So sa maliit na bagay, ginagawa ko po yung share ko sa mundo para mag-spread po ng happiness at saka ng positivity. Yun. Okay. Si Kuya Edgar, ano kaya inspirasyon ni Kuya Edgar? Yun nga, sa akin naman ay talagang kahit hindi ako kumita, basta makapag-vlog lang ako. Yung mga nagpapablog sa akin ay kahit wala silang naibibigay sa akin, ay yung taos-puso na pasalamat na mula sa kanila, nakakataba talaga ng puso yun. Talagang pag ikaw nga nahingi ng salamat na talagang nagpapasalamat siya, ay okay na sa akin yun, yung mga ganung bagay. At minsan nga nag-vlog ako sa isang pansitan, hindi ko akalaan na ako ipagluluto ng napakarami. Nung may hayin sa akin, kanino pong order yan? Hindi mo ko na-order. Sabi sa iyo yan, napakarami ho yan. Hindi ko kaya ubusin yan. Ang sabi ko, kung talaga ibinibigay niyo sa akin yan, ay dalhin ko na lang po para sa aking mahal sa buhay. Kaya umuwi ako sa amin, ay talagang tuwan-tuwa yung aking mag-ina. Ika nga hindi lamang sila ang nakatikim, kundi ako ay nakatikim din. At talagang noon po man, ay mahilig na ako, pag ako'y nasa bukid, ay mahilig na ako doon magsasalita. Kumbaga ay mahilig akong magsasalita doon na kung ano-ano, na tungkol sa mga halaman, tungkol sa mga bundok. Yan, kaya ito po yung isang inspirasyon ko na ako ay nakapag-vlog hanggang sa ngayon. Ayun. Ito nga po mabalik tayo, bukod sa pagbablog, Kuya Robert, Karanan, ay ano pa ang pinagkakabalahan niyo? Sa ngayon po ay sa umaga, kasi nagbablog ako sa umaga. Sa pagdating ng gabi, nag-aangkas raiders ako. Sa hindi po nakakaalam, ako po ay isang angkas raiders pagkagabi po. Malaking bagay din po sa akin kasi nakakatulong sa mga anak ko, sa pamilya ko, mga gastusin araw-araw. Kasi ang hindi lang ako focus doon sa isa. Pagka mayroong hindi nagpa-vlog, ay meron pa akong isang idea na pwede natin pagkakitaan. Meron nga akong isang gagawing na pinaghahandaan ko pa lang, pero
konting ipon pa, may konting business na papakita sa Facebook. Sana masuportahan yon. Yan, sige. Yun po yung special turong malagkit. Ayun. Opo. Masarap yun. Opo. At yan nyo po pagka idala ko po dito. Yan, natikman na yata ni boss, ni Turon malagkit. special turon malagkit po. Yun po ay special na malagkit na may halong cheese. At saka po siya ay may halo din po siyang ubi gatas. Ayan, Opo. wow. Napakasarap po at talagang yan po yun ng pandemic. Kung may kwento ko po ay talaga po ngayon nilagay po yung bentahin po sa akin araw-araw. May mga suki na ako niyan. Minsan, yun nga, nagkakataong online po nun dati eh. Ang ginagawa ko naman noon, gumawa ako ng ano sa barangay, yung katibayan na pwede akong lumabas. Nagbabahay-bahay ako. Ayun. Yun po yung tinitinda ko. Sa awa naman ng Diyos po, nauubos din po. Talagang kulang pa. Yan, magandang Opo. balita yan. Opo. Kaya Runner Opo. Kasi bukod sa pag-vlog, tas angkas rider. Opo. At the same time, nakakaisip ka na iba pang Opo, extra na business. Kasi sa totoo lang, bilang isang padre de pamilya, iniisip natin yung kinabukasan natin. Tama po. Ay hindi lang mag-iisip tayo ng isang Siyempre, mas mag-iisip tayo ng mas maraming pagkakita Opo. na extra income. Yan. At talaga namang napakasipag. Ilan ba ang anak mo, Kuya Robert? Sa ano po apat po Apat po yung anak ng asawa ko. Punti pa, Kuya. Di ba mga 5, okay na yun. Wala na po, wala na. Walang mabiga. Ayan. Si Kuya Momo naman, bukod sa pag-vlog, ano pa yung ating pinagkakabalahan? Apo, so bago po yan, shoutout po muna kay Jonathan Ayan. Natividad at kay Jane Platon Orense. Nanonood po sila ngayon. Hello po sa inyo. So, sa hindi po nakakaalam, ako po ay isang registered nurse. Wow. Ako po ay Sana all. Opo, nagtatrabahong nurse. Pagka wala po akong vlog niyan. So, pagka yung vlog naman po, isinisingit ko lang siya sa off-schedule. Ayun, So, meron naman po tayong laya sa time yan. So, nagagawa po natin yung iba pa nating mga bagay-bagay. At paminsan-minsan po, ako po yung may extra din as a photographer po sa mga event. Ayan. So, yan po. Dati po ako yung president ng isang photography club dito po sa Batangas, yung Click Batangas. So, medyo wala na po ngayon dahil yung pong mga members namin ay may kanya-kanya na rin mga trabaho. So, shoutout sa mga former members ng Click Batangas. Ayan. Ayan. So, yun po Tapos, pinagkakabalahan ko po sa akin free time. Wala po, isang isang asawa at saka isang ama, So, family man at yun po, vlogging and pagiging nurse po. Yun lang po yung aking mga ginagawa. Pwede po matanong saan kayo nagjo-duty? Sa sa Santo Tomas FPIP. So, ngayon po ako po ay isang company nurse, Nung pandemic po, umalis na po ako doon sa hospital kasi medyo may bata pa po tayo nung maliliit nung time na yon. So, nag-shift po tayo sa company nurse. Kasi mas less po yung contact natin sa COVID nung time na yun. Hanggang sa nagustuhan ko na rin po yung trabaho ko doon. Nagdire-diretso na po. Gusto mo na yung parang setup, di ba? Yes po. Kasi parang bilang nurse sa hospital yung schedule mo hectic no? Yes po, medyo mabigat-bigat po yun. Kaya siguro kung duty mo nang duty ka na naman kinabukas. Yung ilang oras lang yung pahinga, di ba? Ayan. Talag isa palang registered nurse si Opo. Kuya mo. Ayan. Akalain mo talagang meron siyang puso na mahilig talaga siya mag-picture, Yes, mag-video, di ba? Same time doon niya na-discover na effective yung pag-picture, pag-video niya. Ayan. May kanya-kanya pala tayo. Hindi nyo natatanong ang inyong lingkod na ako po ay by profession, isa pong IT. Yan. At kami ay dito sa ating istasyon at masarap palang mapag-usapan yung mga serbisyong ginagawa. Opo, At makatulong din. Nag-uumpisa sa pagtulong. At dito ay nabubuo yung isang inspirasyon mo na makatulong lalo na dito sa bayan ng Santo Tomas. Marami tayong dapat tulungan dito. Uno, kasi nga ang pagtulong ang pagserbisyo maraming di ba, aspeto
unang-una, yung pag-vlog niya, makatulong sa mga business owner, malaking bagay yun. Opo. Kagaya naman ni Kuya, nagse-service naman siya sa gabi, angkas, di ba? Yung mga nagtatrabaho. Opo, opo. Yan. At mas mabilis natatraffic. yan. Dapat ingat, Kuya, di ba? Salamat po. Matanong ko lang, kasi wala akong idea dyan sa angkas na yun eh. Paano ba yan nag-umpisa? Opo. Yan, Ano po, mag-ano po kayo ng apps, i-download nyo po yan. Then, mag-ano po kayo, pagka na-download nyo na po yung angkas, mag-ano po kayo, mag-book. Tapos kung saan po kayo location, dito po tayo naka-location. Tapos yung pinaka-drop off. Tapos dadating na po yun sa amin, kami po yung makakatanggap. Kung sino po yung makakatanggap, yun po yung maghahatid po sa inyo, pick up. May requirements ba yan? Meron pong requirements. Meron pong NBI, barangay clearance. Siyempre yung motor, kailangan dapat ay 2018 naka-register. Yung motor, Opo. updated na yung At saka po, siyempre yung lisensya. lisensya. Yun lang po. Ano ba, professional? Professional po. Kailangan, di ba? Meron din po silang ginagawang pagka NAMPRO, pwede po siyang, meron na po siyang schedule do sa mismong pinaka-office ng angkas para maging professional po yung lisensya. Tinutulungan tinutulungan po talaga. Company. Opo. Nung ganda po talaga at simula po nung ako'y nag-angkas po talaga nang ganda po yung serbisyo po nila. Malaking yan alam mo, malaking tulong, no? Opo, sa opo. mga natatraffic. Opo. Kasi hindi lang pala sa Manila sikat na din dito sa atin. Opo. Tsaka yung mga estudyante, di ba? Opo, tama po. Mga estudyante. Minsan talaga mas mabilis kasi, di ba? Pag dumaan ka dito sa lagi ng traffic itong San Pedro, San Vicente, San Miguel, di ba? APIP. Yun na yung traffic, di ba? Pagdating mo sa Santiago hanggang San Rafael, hanggang APIP na, di ba? Opo, traffic na. Gano yung stress tsaka pagod na araw-araw mong binabagtas. Bilang magtatrabaho ko, lalo alas 5 na palang magising ka na, sakay ka ng bus, di ba? Pero yung mga pagiging angkas, yun yung mga individual na nagtatrabaho, di ba? At saka estudyante. Opo, tama. Maraming salamat, Kuya Karaner, no, na bilang isang angkas ay nakapagserbisyo ka sa ating Opo, mga tama. babayan dito. Lalo yung mga laging late gumising. Nagmamadali. Ayan. Si Kuya Edgar, laging late yan eh. Ayan. Bilang naman, si Kuya Momo, isang nurse naman. Anong pagkakaiba ng isang nurse sa isang company nurse sa isang ospital? Nung nasa hospital po kasi ako, mostly nasa ER o kaya po ay sa operating room. So, yung requirements ng time medyo mahigpit po. Kasi pag may pasyente, hindi mo siya basta-basta pwedeng iwanan. O kaya pag nag-opera kayo, talagang toto ka doon. Hindi mo alam kung gaano katagal yung aabutin nun. Minsan, nag-exceed na siya doon sa expected time. Kasi, for example, nag-opera sa mata, ganyan. So, akala mo simple lang siya, pero pag open nyo, may tignan kayo, meron palang complication, so hahaba siya. At saka, talagang everyday, asahan mo na scheduled yung mga operasyon. So, talagang hindi ka pa nagsisimula sa trabaho mo, alam mong pagod ka na eh. Tsaka, Na-stress ka na. Yes po, opo. Lalo na nung nag-abroad din ako, nag-nurse po ako. Talagang Saan pong bansa? sa Saudi po, sa Riyadh. Sa Riyadh, oo. So, yun, pupunta ka pa lang sa trabaho mo, alam mo na mapapalabang ka ng kasi puro may mga sakit yung kakaharapin mo. Yung environment very stressful. Hindi lang yung pasyente, pati yung kamag-anak. Unlike po ngayon sa company, medyo magaan po yung trabaho. Maraming paperworks at saka nag-respond ka rin po sa mga emergency. Ang challenges naman doon, dahil nasa company setup kayo, limited po yung mga medicine, mga equipments. So, kailangan mo maging resourceful in times of emergency. So, meron naman naka-standby yan ng FPIP. So, shoutout po sa FPIP na mga emergency vehicle. Pati po yung sa company namin, meron pong mga emergency vehicle. So, nai-transport namin yan mostly sa malalapit na hospital po. Marami naman po dito sa atin. Mostly ang sakit na emergency na experience mo na? Minsan,
pagka company setup po ay madalas ay mga accident. Mga doon sa susugatan, yan po kasi mga napuputulan, makina po. makina. Well, ganun po, napuputulan, nahihiwa, natutusok. Pero may mga common din po tayo na may hypertension, nahihilo, yan, may diabetes, low sugar, mga ganun po, mga ganung situation. So, mostly minsan, meron din mga emotional breakdown yan. So, nadadala sa company, mga problema sa bahay. So, minsan may nagbe-breakdown doon, may nag-hyperventilate, ganyan. So, yun lang. Limited lang po kasi talaga yung Resources. mga equipments at saka yung time ng doctor po ay limited din. So, hindi 24 hours meron. So, pero shoutout po doon sa company, sa Minibeya Mitsumi. As much as possible talagang nagagawan po ng paraan yung mga request namin na mabigay naman. Ayun, maraming salamat din sa company. At saka dyan, shoutout sa FPIP yan. Ayan, at Kuya Edgar, anong mga mo dyan, mga followers mo dyan? At dito ngayong hapon ay kukilala mo si Nor Ain. Sino ba siya? Si Nor. Na sinasabi niya na, "Good evening, sir. Please help baby Milan, sir, to get advice from best doctor." So, di naman po kung within dito sa Santo Tomas So si ating butihing Mayor Arjun Marasigan, meron naman po ditong libreng consult sa municipal hospital natin. Pero marami po tayo dito magagaling ng Dr. Santo Tomas sa Cabrini, meron din po sa Tanawan, sa Healthway, Mercado, ayan, sa CP Reyes. So hindi ko alam yung mismong Ang sakit nito ng bata. situation niya, Oo. So dapat consult na lang muna dun sa hospital kung ano yung case, then matutulungan naman po yan kung anong espesyalista ang dapat na Tama. tumingin dun sa bata. Yun. Any hospital naman po will do. Taga saan kaya to, Kuya Edgar? Tinatanong ko nga kung anong sakit eh. Tsaka taga saan? At Kuya Edgar, mabalik tayo dun sa last na natin dito sa namigay tayo ng bigas, no? So yan, noong isang araw, kami ay nariyan sa barangay Santa Cruz ng Santa Cruz, sulok ng San Ramon City, Batangas, at doon ay kasama natin si Kuya Sani, Father Carpio, at saka si Kuya Kuya Jerry Vlog, at saka si Sir Michael Yabe, yan. Yabe, Shoutout kay Sir at yung Mike. kanyang tropa, yung kanyang grupo Yan. na nandoon ay nagbigay tayo ng pamigas sa mga nakatira doon sa sityong iyon. Bagamat hindi po nabigyan lahat, at ito po ay mayroong mga staff, ay yun nga po, talagang masaya po yung kalooban, masaya po yung puso. Nagpapasalamat po sila na sila po ay nakatanggap ng bigas na yun. Ayun. Bagay yun. Na kahit tayo inabot na ng gabi, na lumakas yung ulan, Ayan. pero nagtagumpay pa rin yung ating mission. Ayun, totoo. Itong si Flex Moto. Si shoutout daw at congratulations. Sino kayang shoutout tol? Sino ang nakakilala ba kay Flex Moto? Kami po, tropa po namin yan, si Joban. Siya po yung Hindi ba? may-ari nung Sancho Lechon Manok. So, shoutout po yan. Bagong bayan, bagong bayan. Shoutout. Bagong bayan. Napakasarap po na kanyang lechong manok dyan. Yan, si Juban. Nag-sponsor po yan ng birthday ko ng Lechon Manok. So, thank you. Napakasarap po ng Bukas ba Lechong yan? Manok. Bukas ba yan ngayon? Bukas? Bukas Bukas po yata yan ngayon. Bukas na bukas. So, paring Flex Moto, Joban, baka naman. Next mo to, shoutout naman daw. Isa May boss. rin siyang vlogger din. Yes po, Apo, yes po. tama po. Juban. Napakasarap po talaga ng manok niya, grabe. Yeah. Yan doon sa Lagi show, nakalagay lechong yun eh. manok. Sa Bagong Bayan po yan. Sa Bagong Bayan mismo. Bagong Tapat Bayan. po ng 7-Eleven. Okay, papasok pa ng Bagong Bayan pa. Opo. Galing, di ba? Ang daan ni... Sa may arko po. Yung may Ako, arko. sa may arko. Doon lang po siya, sa malapit doon. Tapat po ng 7-Eleven. Tapat lang ng 7. Sa may gasolinahan, oh. Opo, Lampas ata, lampas opo. ng konti. Lampas ng konti. Yun, no? Almost doon na po yun. Kuya Edgar ha, mamaya ha, nagugutom tuloy ako. Bilang kumiro. hindi pa ako nakain ng tanghalian eh. Tama-tama yan. Ayan. At talagang ako ngayong araw na to, parang excited ako. Di ba? Nauna nga ako sa kanya kasi minsan siya nauna sa akin. At nabi nga, matagal ko nang gustong ma-meet si Karan. At talaga, Thank you po, salamat po. At tapos, ngayon may special guest pa tayo, si
Kuya Momo, di ba? Talagang bukod sa pagiging nurse niya, ay nagbablog siya. At the same time, mahilig siya mag-picture, mag-video, na kumbaga magkaroon ng makakuha ng magandang impormasyon, di ba? At na ma-disseminate yung information na yon sa ating mga kababayan na ito yung merong isang isang food business owner na ito yung tinitinda na nakilala, di ba? Kagaya ng si Flex Moto, siguro napakilala nyo na, di ba? Ayan. At talagang pagdating sa pagkain, talagang kita mo, maraming mga vlogger din dito, di ba? Pero ngayon ko lang nakita si Kuya Momo, nag-ibar. Kasi nakikita ko lagi si Canuel, o yung isang nagpa-vlog ng pagkain, di ba? Kasi meron na akong pinsan na binablog nila dito si Rice Avenue, kung kilala nyo yun, dito sa may palengke. Na puro tattoo yung pisang ko yun na nagluduto nung ayan. Isa rin siya. Ngayon medyo lumalaki na din yung kanyang dahil sa pagbablog dito, yung mga vloggers. Maraming salamat din. Ayan. Kuya Edgar, wala na ba tayong Alam mo, Kuya Sunny, noong sinabi nga kanina ni Karaner na kung siya'y kumita, ika nga ipinagpala, ay bilang vlogger ay tutulong siya sa mga nangangailangan. Napapag-usapan namin yan. Napapag-usapan yan. Ayun naman. Kami magkaangkas sa motor noon, ay napapag-usapan namin yan. Lagi po kami magkasama niyan. Pagpalain lang tayo. Yeah. Alam naman po ng Panginoon Diyos na ang mission ko po. Hindi lang ako, nakasama ko na rin si Edgar Makata noon. Hindi lang sa pagtulong, lalo na din sa mga nangangailangan ng mga farmers. Laking bagay po talaga sa mga farmers at sa kalusugan. Alam yung sinasabi na ayun, yung sinasabi mo may yung sa mushroom, di ba? Opo. Sa kabuti. Kabuti. Saan ba yun? Yung sa Talisay, Tanawan o ano? Hindi ko pa po... Sa akin po yun. Yung kwento kanina. Oo. So, yun po, may nag-reach out po sa akin ng mga grupo ng mga madre sa may Talaga, Tanawan. Ayun, Talaga. Talaga. So, nagtatanim po sila ng mga mushroom. So, sabi po nila sa akin ay sila lang po yung mga nagtatanim then nabigyan po sila ng permit po yata ni Mayor Sunny Colliantes this Tuesday lang. Okay. So, iba-vlog ko po sana sila today, kaninang umaga sana, kaso ay nag-cancel po dahil marami po silang order. Yun. Oo. So, yun po. So, watch out nyo na lang po yung collab po namin nung mga sisters po from Talaga, Tanawan. Yan po. Yan, sa convento ba yun? Parang po yata, parang mga association po ng mga madre. Yan. Ano yung mushroom na yun? Yung kabutin saging o yung kagaya na kay Mamay Iko? Parang kagaya po nung kay Mamay Iko. Yung puti. Opo, yung puti. puti Tapos siyang- naka shelves po siya. Kaya, yung kay Mama Iku pala, hindi mo akala, nung kumain ako doon dati, di ba mushroom, di ba dry john, naka-fried, kinakain ko siya nang hindi ko nilalagay dun sa lomi, di ba? Malutong. Malutong, parang hindi ako nasasarapan. Tempura. Yung pala, masarap siya pag natunaw siya doon sa mismong lomi. Kasi yung sabi ko, ba't ang tigas? Dapat yung fresh na Tempura. fresh na mushroom yung ilalagay doon. Yung pala, lumalambot siya. Mas Pag masarap. sinama. Okay. Yun. Yan po for your information kasi hindi alam paano kainin Yung last time ko lang nandun kasi kami ni Doc J last week at may bisita siya. Then tinawag niya ako doon kay Mama Iko. Tatry ko nga yan kay Mamay Iko. Kasi ang ginagawa ko, crunchy kasi masarap kainin, di ba? Pero mas masarap pala siya pag lumambot siya doon sa Mismong lomi. Lomi yung sabaw. Ang sarap. Parang gusto kong may try yan. Nag-try nyo ba? Bagong bayan ako Mamay Iko. Bagong bayan ako Mamay Iko. Yan, we love you daw, sabi ni Flex. Flex Moto. Yan, shoutout ko. Mamaya may libre kaming lechong manok. Ayan. So ngayon, meron pa kayo mamayang pupuntahan, di ba? Opo, meron Ayan. pa. Pwede ba i-share nyo kung ano yung Actually po ay may isang vlogger din po sa
taga Malbar. Amalbar. Na nag-invite po sa amin sa birthday. So actually na-meet ko lang po siya ng once, so hindi ko pa po siya nakakasama po talaga. So kaya po, nakakatuwa po na nare-recognize din po tayo ng ibang mga kapwa natin, mga content creators. So ngayon po, pupunta po kami mamaya. So mamaya ko pa lang talaga siya formally mamimit po ng makakasama po talaga. Oo, madami-dami na rin tayong content creator dito Yes sa po, buong Batangas. napakarami po. Yun nga din yung pinag-uusapan namin ni Doc J na parang magbibuild tayo ng association ng mga content creator dito sa Batangas. Opo, bali isa po sa mga goal ko yung ganun po So ito yung isa sa mga plano na dito. magkaroon po ng grupo talaga para magkatulungan din po yung mga kapwa content creators tsaka mga vloggers po. Yeah. Marami dito mga parang halos lahat ata nagiging content creator, di ba? O basta makapag-video, makapag-post, di ba? Parang Kailangan pa siguro ng konting para konting aral, turo, gano'n. kasi ang pagiging content Idea. creator, dedication yan. Yes po. Kailangan po ng consistency. Yung po consistency. talaga yung Parang din kagaya ng setup ng ng media. Opo. Yung kasi hindi naman nakakategorize as pa kasi yung as a vlogger o content creator, di ba? Kasi walang rules na hindi kagaya ng media, ng radio na meron ng rules na So ngayon, wala pang batas kasi na diyan na ano ba yung kailangan di ba? Yung rules na may implement para sa mga vloggers. Kasi maraming klase ng vlog. Kasi kagaya ngayon, ibang vlog ang nilalabas, kita yung di ba? Na hindi naman dapat, di ba? Ang dami nanonood. Bigla gugulat ka nga, wala na, hindi napipilter yung ganun, di ba? Yes, Dapat kailangan po ng credibility ng kasi content nga, creators. ngayon, minsan nako-content yung pagsusugal. Di ba? Yun ang isa sa mga kumbaga, yung norms natin dati yung pagiging Pilipino natin, parang nawawala na di ba? Po. So, dapat ganun, magkaroon din so dadatingin tayo, pag siguro nagkaroon ng association, doon na mag-uumpisa yung paano yung mga tama, akma na pagdi-disseminate ng information. Kasi minsan, fake news, di ba? Maraming ganun na naggagawa ng content na fake news. Minsan dapat kasi kompleto, di ba? Pero anyway, tayo nagpapasalamat na nandito yung mga vloggers, kagaya mo kayo Momo, tsaka kaya ka-runner na talagang kapaki-pakinabang, nakakatulong sa ating kababayan. No? Tama, merong hindi masama yung nakukuha ng mga kabataan natin. Kasi ang hirap na pati ng maliit na bata, parang bang hindi na tama. Tayo naman, pinapanatili natin yung kumbaga yung tinatawag natin na maganda yung di ba, na ehemplo yung ating mga ginagawang content. Kaya kaya ni Kuya Edgar, kung ano-ano kino-content niya. Diba? May Kung mga pero aksidente. kaya yung halamang gamot, mahilig yan dati sa ganun Kung di ba, aksidente, yun ang niyan dito. So lagi din kasama namin siya. So, ayun po at konting oras na nga tayo magtatapos na. Pwede nyo ring sino po mga i-plug nyo, i-shoutout yung mga mga future na alam nyo na makakabuti sa ating mga future na iba-vlog nyo, di ba? Na makakabuti sa ating mga kababayan. Yan po. Unahin na natin si Kuya Edgar. Ano pa ba mga plano mo, Kuya Edgar? Marami pa akong plano sa aking buhay. Marami pa. Yan may kusang darating yan yan. Yung mga ating mga iba-vlog, di ba? Kasi kayo, ito kasi consistent na yung nyo. Yung kung ano talaga yung binablog nyo. Kasi doon naman talaga dapat Kasi si Facebook, pero si YouTube naman kasi lahat mga YouTubers na di ba? Ikaw kagaya. Marami na rin followers di ba, subscribers sa YouTube. Kasi doon naman talaga mas malaki yung di ba? Kaya sa Facebook kasi sa sobrang dami na ng ng mga nagki-create na, di ba? Parang gusto maging content creator. Okay lang. Kumbaga kagaya mo, 3 years. Si Kuya Momo, ilang years na rin din na 2 years. Mahigit 1 taon pa lang po. 1 taon. Mahigit po. 1 taon na talaga. 2024. Ibig sabihin, yung pag sa 1 taon mo pa lang, nakikilala ka na. Kasi may quality yung content na ginagawa mo. Mas informative,
Mas at the same time, makikita mo paano siya magsalita. Isa siyang registered nurse, di ba? Ganun ka Isang idol ko na rin yan eh. Thank you. Idol. Si Karaner naman mga pagti 3 years na Oo. na mag-vlog. Pero yun nga from ano ba natin yung trabaho kaya Dati po, hindi pa lang po ako nag-ano sa mga ganan. Dati po akong isang tricycle driver. Tricycle driver. Opo. Lahat po ng nung wala pa naman akong tricycle, lahat ng pinasa ko basta marangal at nakakatulong sa pamilya. Tulad ng construction, May taguyod ang ating pamilya, kung ano-ano po, kung extra na maganan. Hanggang sa nagkameron po ako ng tricycle, yun po yung tinarbaho ko sa Tanawan at saka dito sa Santo Tomas. Dati po ako nagbabayan sale ng mga kotse, motor, kung basta may basta lahat ng marangal. Basta marangal. Opo. Kaso nga lang, medyo napasukan tayo ng may tinulungan tayo na mga tao. Yan, alam ni Makata. Naikwento ko na yun dati. Na natulungan tayo na humingi sa atin ng tulong. Yung pinag-ano ko lang sa bandang huli, ikaw pa yung masama. Malapit sa bahay namin. Nagkataong nun ay biglang parang nag-back to zero ko. Talagang hirap. Hanggang ngayon, sa awa naman ng Diyos, kahit pa paano, Ayan. nakakautay-utay. May awa ang Diyos, lahat naman ipoprovide niya. Basta maganda yung layunin mo, at least hindi sa masama, di ba? At yun nga, tapos paano na-vlog dahil kay Kuya Edgar? Sa pag-vlog, paano ka napasok sa pag-vlog? Yun. Dati po talaga ang binablog ko yung halaman. Mga halaman, mga kamatis. Kung gaano po nagpapaganda po talaga sa ating mga talong. Talagang gumaganda po. Lalo po dito sa parting Tanawan, marami po tayo napuntahan na talagang dati po yung kanilang halaman na may inuud, kasi nga may share ko lang din po, kaya naman po nagkakameron ng konting para din po tao yan eh. 'Di ba? Pag kumain ka ng mga medyo may chemical o mga anong pagkain, doon ka nakakakuha ng sakit. Yun. Ganon din po yung halaman. Kung first time mo pa lang, nilalagay mo pa agad sila ng mga synthetic na mga fertilizer na pag sa lupa o sa lalagyan na agad yan. Kaya suggest ko po noon ay organic. Opo. At talagang nakakabawas. Activator. Oo, nakakabawas po talaga ng makalaking tulong talaga sa tao. Acidity. Oo. Yun, doon nag-umpisa. Opo. Tapos hanggang sa yun nga, medyo hindi naman bigo, marami lang natutunan. At least na yun hanggang sa pumasok nga ako doon sa pag-aano ng fertilizer. Yun, nandito na ako, nagmotor na ako, nag-angkas traders na ako. Doon ako nag-umpisa. Hanggang sa nalibang ako. Meron kasi akong niraramdam na problema, pero nasolusyonan ko naman. Doon ako nalibang sa angkas. At saka yun, pagbablog ko. At the same time, yung angkas mo, nagbina-vlog mo din. Dati po, kasi yung cellphone ko malabo. Kaya hindi ko siya may vlog. Lalo't gabi po ako nabiyahe. Sabi ko nga, paano kung may bablog to? Ang labo ng cellphone ko. Baka naman. Sabi ni... hindi po makapag-vlog po nung gabi. Yun lang po yung time ko sa pag-angkas. Pero nung singit-singit lang sa umaga, yun. Kahit malabo, ganito po. Ako po nag-angkas rider. First time po makasakay ko, mare. Ganyan. Nagpapasalamat naman sila. Sabi ko nga, siguro may time din na pagka meron ako ng magandang camera, kahit gabi, Malay mo naman, Kaya Edgar, Kaya sabi ko nga po, yun, hanggang sa napapasok po ako dito sa food vlogging, meron pong isang kasama na, tol, kasama ka dito, kasama ka sa akin. May bablog tayong kapihan. Yun, hanggang sa nagsimula kaming dalawa, hanggang sa nagtuloy-tuloy na, may nakontak sa akin. Minsan ako yung lumalapit na ganun. Hanggang sa dito, unti-unti na silang vlog mo naman yung aking ganito, aking lumian. Yan, shoutout nga pala kay sa House of Food Lomi, napakasarap din po niyan. House and Food Lomi. Sa po yan, sa parting Biga, Santa Anastasia. Okay. Naggigitnaan po siya ng AP-AP1 at AP-AP2, Gate 1, Gate 2.
Tabi lang po siya ng motor crate, papasok. Solid na solid po yun. Pantog Lomi. Grabe, solid na solid. Pantog Lomi. Opo. Ba't tinawag ng Pantog Lomi? Yun po siguro ay ano, mas maganda po sana kung mapuntahan nyo. Yan. Para malaman nyo yung, Pantog Lomi, yung kaninang Pantog Lomi. Pupuntahan At saka dito po sa... Nilapit ka na kay Jerry, di ba? Opo. Lalo na dito po kaya Lomi pare. Grabe, masarap din po. Sa Roque Village. Sa Roque Village. Oo, Lomi, masarap din pare. po doon. Grabe. Okay. Saka po kay Sir Wency, Lomi House, dyan sa Pagaspas. Grabe, masarap din po yan. Lahat naman po ng aming pinupuntahan ay talagang sulit at saka masarap. Sabi ko nga, naulit ko nga po kanina na pag hindi masarap, babayaran namin. Ayun. Yan. Maraming salamat po. Yan, pwede pong pa-shoutout. Sige. Yan, shoutout ko lang yung ating mga kaibigan. Yan, kay Arceli, yan, Cap, saka kay Gilbert Abdon, yan, kay Bebeng, yan. Maraming salamat po sa inyo. Kay Maridel, yan, kay Pogi ng Talisay. Shoutout po sa inyo lahat. At kay Madriano, yan, shoutout po sa lahat po ng mga kapatid. Matanong niyo po, kay isa pong Iglesia ni Cristo. Yan, maraming salamat po sa mga kapatid po nating nakasuporta po sa atin at nakagabay. Lalo na po sa pagbablog po natin. Maraming salamat maraming sa mga salamat kapatid natin dyan sa Iglesia. Ako po yung lokal po ng Santo Tomas. Tanong po. Ayan. Shoutout dito kay mga ka-easy. Yan, sinabi niya na wala yan sa labo uli ng cellphone. Dapat lang ikaw ay confident sa labo mo. At syempre, be consistent ka lang. Yan lang. Maraming salamat mga ka-easy. Yan si Kuya Momo naman. Ayun, so yung nag-start po ako ng food vlogging po talaga. Dahil din po sa kapatid ko, si Kuya Dennis 2.0 sa Facebook. At follow nyo po siya. So, yun po. Nung nag-vlog po ako ng food vlogging nga po, diretso, parang siguro nung nagsisimula ako ay one food vlog lang po per week. Hanggang sa sunod-sunod. Minsan po kahit hindi ko na sila i-message, talagang ang dami pong kumukuha sa akin. So, yun po. Nagpapasalamat po ako doon sa mga nagtitiwala po sa akin para i-promote po yung mga food businesses nila. At naimbitahan na rin po tayo sa mga event. Yan, sa nung Barako Festival po, dyan po sa Maylip. So, naimbitahan na. Una, pangarap ko lang po na pumunta doon. Nung unang... Manood. Yes po, nung unang taon po kasi, pumunta lang ako doon as viewer lang. Tapos nung second year, nagpunta na po ako doon as invited influencer na. So maraming salamat po sa mga organizers. At saka naimbitahan na rin po tayo sa isang festival sa Rosario, Batangas. So shoutout nga pala sa mayor ng Rosario, Batangas. So napanood daw po tayo sa pagbablog at kinuha po tayong judge sa isang Sinukmani Festival. Sinukma. Yan. So, at saka na-invite na rin po tayo doon sa Nang Balisong Channel. Ayun. Opo, na-invite po tayo dyan as official guest influencer doon po sa Best Lomi Competition. Ito lang po, April po yata yun. So, yun po nakakatuwa dahil hindi na lang ako basta pumupunta sa event ng as a viewer lang. So, talagang part na po ako ng event. So, maraming salamat po sa inyo. At yan, may mga hotels na rin po na kumukuha sa atin. Nakakarating na po tayo ng Rizal, Antipolo, Manila. Yan, iimbita po tayo dyan officially. Pati po yung mga malalaking mga fast food. Yan, shoutout po sa Domino, sa Angel's Pizza. Yan. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. At saka napakarami pong mga food businesses na kumukuha sa akin, lalong-lalo na po sa parte ng Tanawan at Lipa. Yan, saka Santo Tomas. So, thank you po sa inyong lahat. Kaya po lagi ako nagbablog talaga ng food vlog. Kaya lagi po akong continuous merong vlog dahil talagang may kumukuha po sa akin, may kumukontak, nakikiusap yung iba naman ay nag-aalok ng kaunting tulong. Ayan. At meron din po tayong isang beses na natulungan sa BJMP sa Cap Bagong Diwa. Ayan, nag-feeding program po tayo dyan sa mga persons deprived of liberty, mga inmates po natin yan. So, kinuha po tayo ng isang toyo company yan, Alaay Food Products. So, shoutout po sa inyo, Alaay Food Products, na
makatulong po doon sa mga inmates yan. So nakikilala na rin po tayo outside Manila, Quezon, Laguna, Manila, yan, Antipolo. So nakakarating na po tayo dyan, officially invited po. Ayan. Thank you. Ayan. At Kuya Edgar, at tayo ay magpapaalam na. Talagang ako'y magpapasalamat muna sa ating guest ngayon, lalo na sa ating si Kuya Momo, no? At si Ka-Runner. So, papasalamat din sa ako kay Kuya Edgar. Hindi namin kayo maimbita dito kung hindi dahil sa kanya. At sa ating station manager na si Doc J. At yan po, sa pangunguna po ni Kuya Sunny Carpio dito po sa Punto Serbisyo sa J101.5 FM ay kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng viewers, followers at listeners ng ating stasyon. At lalo-lalo na po sa ating mga followers ng ating mga vlogger ni Kuya Momo, ni Kuya Ka-Runner at ni Kuya Edgar Makata, na tayo po ay sama-sama na magserbisyo sa pamamagitan ng ating talent ng pag-vlog at paggagawa ng content, no, na kapag pakinabang, no, at na nakakapagbigay ng mga magandang impormasyon kung saan tayo kakain na masarap at saan ba mas mura, di ba? At patuloy na dumadami yung mga nagtatayo ng business na pagdating sa pagkain. Kasi yung pagkain, lalo-lalo pag yan ay organic, kagaya ni Mamay Iko. Yan. Mushroom Lomi House. Napakasarap yan. Basta ang technique ay yung tempura yun. yung ibababad mo yung tempura. kasi yun ay fried. Pero once na may babad mo sa sabaw ng lomi, Malalambot, lalo Lumalabas yung aroma. Ayan. Lumalabas yung sarap. Yan po. At sa muli, ako po ay pasamantalang papaalam. Ito po ang inyong Kuya Sunny Carpio at nagsasabing maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you po, thank you. Thank you po.